just live from day to day. I don't borrow from its sunshine, for its skies may turn to gray. I don't worry or the future, for I know what Jesus said. And today I walk beside Him, for He knows what lays ahead. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. Every step is getting brighter as the golden stairs I climbed. Every bird is getting lighter. Every cloud is silver lined. There the sun is always shining. There no tear will dim the eye. At the ending of the rainbow, where the mountains touch the sky. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. Tuod no, di natin pala ng buwas, pero kay permission pa ng Ginoo. So we trust God for our future. Amen. Sa pakasansa. Okay. I don't know about tomorrow. It may bring me poverty, but the one who feeds this barrel is the one who stands by me, and the path that He
naman sige mapuli, mani siya balik sa inyo. Nagkatulang siya to meet me. Wow. Imagine, it's a small world. God bless you, Joy. Salamat. Bye. Thank you, good Joy. Mayong pagbiyahe. Thank you. I don't know what brings tomorrow, but I know who holds tomorrow. And it is our Lord and Savior, the Lord Jesus Christ. So, Joy, pakaisa ko na siya mo. Ayaw nga pagbiyahe. Maapas kami sa inyo, abot kami sa inyo sa Iloilo. So, i-spread lang word, maabot kami dito sa Ila by Friday. And if we will have the chance to parehas sini nga maka-sit down kag study, we will do it. Salamat gid sa grasya sang Ginoo, gin-provide niya sa aton, kabay pa nga nabusog lang ang kada isa physically. And somehow spiritual undertakings naman, gakauhaw kita kang nagkakagutom sa pulong sang Dios. Nakita na sang Ginoo kung sino ang sa inyo nga geographical location, sino ang nagkakauhaw kag gutom sa pulong sang Ginoo, kag positibo sa pagpamati sini agud to nga ma-confirm ang tanan nga mga ginapamatian naton halin sa iya mga pulong. Sa aton nga pagpadayon, ang aton nga ika number 8 character essence sang Dios, aton na ina siya nga hatagan sang husay. But before kita mag-proceed, pangayoon naton liwat ang kaalam nagahalin gid sa aton nga buhi nga Dios. Maga-pray kita. Dalaygon ka gid Amay sa kinabuhi sang imong mga kaanakan. Salamat gid sa mensahe sang kanta nga naga-remind sa amon, though we are finite, but thank you so much because we are serving a God that is infinite. Even in fact after sang human history, kita mo na ang maga-transcend. That's why gina-reiterate gid namon ang inang verse na ginhambal ni Isaiah, that you are God, there's nothing like you, you had been declaring the end from the beginning, and that in ancient times you had already give your words so that mapasikad gid ang imong nga testament, kung ano ang imong nga provision, anong imong nga mga decrees. Gintagaan mo kami Ginoo sa lapat sang manuskripto. Sad to say lang kay majority sa mga Kristohano who don't have the interest to investigate your words. But thank you tungod kay gintagaan mo ang amon man kabuhi. Somehow makapadayon kami sa pag-investigate sini. Mahatagan gid namon sang husay ang ginsiling ni Pablo kay Timothy that we had to study to show thyself approved sa Ginoo, a workman that will never be ashamed, and we rightly divide the word of truth, because we understood it also that all scripture is it's inspired by God the Holy Spirit, profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, so that the man and woman of God will be fully equipped, doing all good works. And interestingly, ang inang word nga good is actually divine good. Speaks about the word agathos. Kag amo lamang ini siya ang dawaton sa presensya sa Ginoo kung may ara sang in abundance nga na-invest namon sa amon nga alimpatakan, kag amo ni siyang i-present namon sa imong atubangan. That's why being reminded again, resonating factor ang ginhambal gid ni Pablo sa mga believers sa Roma. Pag sila niya nga, do not conform any longer to the pattern of this world, but be ye transformed. Importante gitong metamorpho nga somehow kung amon nga preoccupation is ara sa tawhanon, sa earthly things, kabay pa nga amon i-reconcile sa amon hunahuna. Ang siling ni Pablo nga, hindi pag-ibutang inyo nga hintululog sa mga butang nga ara diri sa duta nga it's destined to perish, but instead you look to the heavenlies kung diin nagapungko si Ginoong Jesus nga amo ang pulong, kag pinaagi sini magahatag kami sa pag-investigate, gahatag kami sang panahon sa pagpungko kag pamati sini tungod kay balik gihapon dito sa principle na siling ni Pablo, faith comes from hearing. Interestingly, the word there, faith, is again pistis. It's Christian doctrine. So Christian doctrine comes from hearing or listening, and hearing by the word of God. Kagamuni siyang amon ginahimo, kagimuon pagid sa mga dason nga mga oras, because this is kinda highest form of worship. For your glory and for your honor, this we ask in Christ's name. Amen.
So, kita naton kay ina nga ang Ginoo nga ginasimba naton, He holds our tomorrow, bala niya na kung ano aton nga buwas damlag. Kag isunod naton ang omnipresence. So that's number 8. No? Nag-create ang Ginoo para nga ibantala niya sa iya nga created beings, ang iya nga presensya. Nga kung diin kita, dito man siya. So amo na siya ang pagpatuman sina nga word, omnipresent. I-realize gid naton nga sa panahon nga kita nahimo nga magtotoo. Actually, ang presensya gid sa Ginoo, the heavens and earth cannot contain His presence. But gusto na ko ni siya ihatag nga verses, just in case, abi, kay kita as believers, may ara sang notion nga nagakahadlok kita. So, allow me to point you in the verse sa 2 Timothy chapter 1. 2 Timothy chapter 1, verse 7. Sino may ara sang 2 Timothy chapter 1? Verse 7. Sino may ara sang King James? Namin na sa King James. Or ESV. NASB, hindi kaayo namin ang pag-transliterate. Pero kung may ara ka sang King James or ESV, okay. 2 Timothy chapter 1, verse 7. Ano siling ni Paul? Alright. Alright. Siling ni Isaiah, kung i-connect natin niya kay Isaiah, pero kung tanay ang thoughts. God has not given us the spirit of fear. Kung hindi natin maintindihan ang omnipresence sa Ginoo, nga ara siya sa aton nga sulod gid mismo. Sa kaibuturan, sa aton nga tagipusoon, ara ang presensya sang aton nga Dios. Pero kung wala natin ni siya na-realize, man, ang tao, somehow nag-react kita, nag-respond kita sa kung anong aton nga makita, ano aton mabatian, ano aton matandog, somehow naghatag ini siya sang frequency na kung hindi naton matap na, kay wala kita nagtuon, pwede gid kita makaon sang aton nga kahadlok. That's why, importante ang next nga statement ni Pablo sa 2 Timothy chapter 1, verse 7. Pagsiling niya nga, but of power. Kung i-relate natin siya sa Isaiah, you go to Isaiah chapter 11, verse 2. The Holy Spirit that who will rest in the Lord Jesus Christ, that's the same Holy Spirit that is in us today. He is the Spirit of wisdom, of understanding, of counsel, of knowledge, of power, and of respect of the Lord. So kung i-connect natin yung ginhambal diri, but of power. Kabalugid ko nga naabtan niyo si Ernie Baron. Patay na to siya pero may sabi ginabuyan pero nga statement. Kung walang knowledge, walang power. The same also applicable nga principle sa mga Christians today. If you don't have the information coming out from the Word of God, ang masami nga ihatag sini sa aton sang kalibutan is fear. Even fear of death. So pagsiling ni Pablo of power, it's because sa Isaiah chapter 11 verse 2, the same God nga ginhatag kay Jesus Christ, the Holy Spirit, is the same Holy Spirit that is in us. Wala pa natin ginistoryahan ang account sang Father. Wala pa natin ginistoryahan ang account ni Jesus Christ. Kung pamangkuton ka mo subong, diin sila subong. Diba? Mahambal ka mo, ara sa langit. Well, but may will always realize the heaven is the abode of God. But you have to understand that the very presence of the Father is here. Presence of Jesus Christ is here. Tanaw nato na siya karon sa mga verses nga ipilak na kon sa inyo. The presence of Jesus Christ is here. Siling ni Paul, I have been crucified with Christ. Therefore, siling niya, therefore what? The life that I now live in the flesh, I live by Christian doctrine. In Christ. Wala siya naghambal nga on Christ, at Christ, kundi in Christ who lives in me. Pero ang gusto sang yawa, hindi niya gusto mag-learn ang anak sang Ginoo, kay gusto niya nga ang Christian mahimo na man-neutralize sa warfare. Kita na kamo sang aktual nga gera sa palabas. Kung ambot kung hilig ka mo magtanaw sina mga bloody messy yung mga gera-gera. May ara ko sang movie na natanaw, Saving Private Ryan.
Ambot kung sino nakatanaw sina. Ang una pa lang nga senaryo, makita mo dito nga. Dugugid, kita mo gid sa depiction sang movie nga kung ara ka dito, masiling ba makalalisang ni nga senaryo. But that's actually the reality pag ara ka sa giyera. But in the spiritual paradigm, ang gusto gid ni Satan, i-cascade sa aton ang kahadlok, especially in the fear of death. You go to Hebrews chapter 2, verse 14. Anong siling ni Pablo? I believe that's the writer of Hebrews is Paul. Siling ni Pablo sa Hebrews chapter 2 verse 14, si Jesus Christ nagkarigid para sulubon niya ang lawas, ang physical nga lawas, para nga daugon niya ang kamatayon. Kay ang may gahom sang kamatayon wala sang iban kundi ang yawa, the devil. So kung mabalik kita sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, isulat nyo lang mga verses ha, kay para at least may ara kamo sang balikan, matahi naton o matahi nyo man sa inyo nga pagpamalandong sa pulong sang Ginoo. Forgive nyo ko kung medyo dasig kita, pero sige lang, I'll try to slow down sa akon man nga pace para nga kamo man sa inyo nga pagsulat malagas nyo ang mga ginapangbuhian ta nga mga verses. So balik, may ara sang gahom ang yawa. Kabalo ka mo, ano iya nga panghadlok? Kamatayon. Physical nga kamatayon. Amuto nga ginangkon gid ni Ginoong Hesus ang lawas sang tawo, agud to nga siya ipakita niya ang kadaugan sa kamatayon. Amo na nga ang silinggid ni Pablo, kung magbalik kita sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, but of power. Knowledge is power. Kung walang knowledge, walang power. But we will always understand nga dito sa Proverbs chapter 1 verse 7, silinggid ni King Solomon, the fear of the Lord. Pag siling of fear, that's from the Hebrew word yira. And yira means our respect in our time. Amo na nga gusto gid sang yawa nga hindi kita mabisi sa pagpungko kag magtuon sa pulong sa Ginoo. Kay gusto niya gid nga mabisi kita sa guwa nga mga pamaagi. Para nga kung hindi kita maka-accumulate sa pulong sang Ginoo, kag hindi ni siya matanom ang mga liso nagahalin gahong information nga halin sa pulong sa Ginoo, kung hindi matanom sa aton nga alimpatakan, ang una gid nga malisang ang aton nga kalag. That's why pag sili niya nga the fear, the respect of the Lord, nagapahimutang na siya sa aton nga kinabuhi. Nga hatag time, hatag tion. Kay kung kwaon nato na siya nga pagpamalandong, the fear of the Lord, when we give our time, i-connect mo sa Proverbs chapter 23 verse 26. Ang siling niya, that's an imperative command. Ang siling sang Ginoo as He inspired Solomon to write this down. Sige daw, kamo daw kadto. Proverbs chapter 23 verse 26. Anong siling sang aton nga Dios pinaagi sa mga pagsulat ni King Solomon? My son, give me your heart. Wow. And let your eyes keep to my ways. Alright. So, simple lang ginapangayos ang Ginoo sa aton. My son, give me your heart. Ano ng heart? Ang aton nga konsensya, ang aton nga subconscious mind, para nga tanuman sang pulong sang Ginoo, ang aton nga alimpatakan. Agud to kung ma-develop ang character ni Jesus Christ. Mabalik kita sa 2 Timothy chapter 1 verse 7. Anong siling ni Pablo? But of power, kay may ara kita sang knowledge, may ara sang power. And then sunod niya nga ginhambal, of love. Balik sa 2 Timothy chapter 1 verse 7. Pag siling nga love, hindi na siya pattern of emotions. Klaro natin ha? Because love there is agape love, and that speaks about the Word of God. Ano ang mga pagtulunan? Balik ko natin na siya. What are the doctrines? What are the design of God? What are the rules for living? Ano ang mga operating procedures? Standard operating procedures. Ano ang mga principles? Ano ang mga promises? Kaya ginbutang dira sa pulong sa Ginoo nga nasapwan naton kag aton ginangkon nga akon Pagkabati naton, gin-embrace gid naton daw parehas ta kay Jacob. Madumduman niyo si Jacob, tong nag-wrestle siya sa angel of God, and that's actually the pre-incarnate form of Jesus Christ. Tapos na gid. Para sa iya asset ni. Ikani pagbuyan. So it's the same thing. Ang difference lang gid is this is the spiritual undertaking sa kinanglan naton insindihan nga kung may ara sang ginpilak nga pulong sang Ginoo, kung ato ni siya i-embrace, we get the promises of God. Techniques,
What are the actions? Meaning, when you say actions, what are the truth? Balik ko natin liwat ang ginhambal dito sa John chapter 8 verse 31 and 32. If you continue in my word, you will know the truth. And the truth will what? Will set you free. So, of power, of love, that's the mind of Christ. Kita nyo ang next nga statement sa 2 Timothy 1:7. Ano ang nakabutang? Ang last nga adjective. Okay, sa ako nabi self-control. Sound mind sa inyo. Ang sa akon is self-control. Nagpaintindi ni siya sang self-discipline. Kung kay isa may ara sang kabugaton ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kay nga man dagdamo kahit asang gina-consider sa gwa, manglaba, magluto, manegosyo, madrive, maano ka na lang di. Pero kung wala kita nagbutang sa pagdisiplina sang aton nga oras, I will tell you, kung hindi kita maka-allocate sang bisan 30 minutes lang gani, basa sang unang nga libro ni John, halos ginapulaan na kay kapoy man sini magbasa, wala ka pa gani nakaabot sa verse 10, katulugon ka na. Kaya i-include din ni Pablo ang self-control because isa sa aton nga pamalandungan nga asset sang isa ka atleta. Istoryahan ta na si Manny Pacquiao because we came from General Santos. May we always realize na si Manny Pacquiao will not be Manny Pacquiao kung wala siya nag-insist or wala siya inibang gin-indoktrinahan niya ang iyang kaugalingon nga i-exercise niya ang disiplina sa kaugalingon. Kaya nga man sa panahon nga ara sa iyang prime years, before siya nahimo nga siling nga world champion, kita nagakatulog pa alas 3 ang kadlawon, tama? Pero ang iyang lifestyle alas 3 ang kadlawon, gadlagan na siya. Nay, nagadlagan ba na siya dito sa aton sa Pulumulok? Before, no? Possible. Kay ang iyang tiya, taga dito man sa amon sa Pulumulok. So, very possible na alas 3 ang kaagahon, gadlagan na siya. Tagpila ka milyahe ginadlagan. Ano ang point? Kasi kung i-relate natin ang self-discipline, you go to 1 Corinthians, chapter 9. I-connect natin siya sa 1 Corinthians, chapter 9, verse 24 to the last verse. Kamu basa? Para makita nyo kung ano ang pagpatuman sa sining idea, batasan nga kinanglan natin ni-incorporate sa aton mga kaugalingon. 1 Corinthians chapter 9 verse 24 to 27 man yata na. Knowing that today each run in a race, run all, receive Christ to run that ye may obtain. Okay, run that you may obtain, verse 26. Patapusan kita ng atinday. Every man that striveth for the mastery is encouraged in all things. Okay. Now they do to obtain a corruptible crown. Ato sila nga mga atleta, ang ilang ito nga corruptible crown. Pero ano hambali Pablo? But we are incorruptible. Okay. I therefore run not an uncertain so fight it, but fight not as one that believeth the air. Okay. And then 27. But I keep under my body and I discipline my body. Padayon. undo my body and bring it into submission, lest than by any means when I have preached to others, I myself should be cast away. Alright, so kung may ara kita sang batasan nga gusto naton makabot ang spiritual maturity, i-include gid naton ang isa sa bunga sang balaan nga espiritu. Self-control speaks about self-discipline. Love, that's the mind of Christ. Joy, may kalipay ka kay naintindihan mo ang hunahuna ni Kristo. Peace, because we have this peace, kalinong. Tungod kay nakaintindi ta sa pulong sang Dios. Patience, mahimo gyud nga pasensyoso kita sa dealings naton sa kabuhi sang aton kinabuhi diri sa ibabaw sang duta kay naintindihan naton nga isa sa mga kinaiya nga gina-impose sa aton sang Ginoo is pasensya. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, discipline, self-control. So disiplinahon naton atong hunahuna, disiplinahon naton ang aton nga lawas kay diri naga-star ang old sin nature, kita ang may katakos sa pagdisiplina, bugana ang influence halin sa pulong sang Ginoo. That's why balik sa aton nga slides, God is omnipresent. May will always realize nga dito sa John chapter 14 verse 23, kadtuan nyo kadali. John chapter 14 verse 23. Anong siling ni Jesus Christ? Kung ginadisiplina naton aton kaugalingon sa pagkuha sining mga pagtulunan,
John chapter 14, verse 23. Anong siling ni Jesus? Sundon nyo ko. Sa mahipos lamang. Jesus answered him, "If anyone loves me, he will keep my word." Interestingly, that word is Jesus Christ himself. Okay? So if anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him. Nakita nyo ang pronoun nga we? Kung kamo ang pamangkoton, ano nang we? Singular or plural? Alright, that's a pronoun plural na we. So pagsilin ni Jesus Christ, and we will come to Him and make our home with Him. So ang amay, ang anak, upod ang balaan nga Espiritu, ara sa aton mismo nga kinabuhi. Sa diin nga parte, you go to 2 Corinthians chapter 1, verse 22. Di nag-i-star. Ay gusto niya abi nga magpalitik kita sa aton nga ulo. 2 Corinthians chapter 1, verse 22. Anong siling ni Paul? Makahanya kita na iyan mapaagi sa pagpuyo iya sa Espiritu Santo sa ako na itusuon niya ako man ang alipunan na pagkakatulong na iya mamagin isa sa ako. Wow! Ang aton nga tagipusoon. So kung ang tagipusoon ara diri kay naintindihan naton nga heart is here, aton nga konsensya, ang aton nga subconscious mind, ang aton nga sentro sang aton nga character. Kung ara diri kay nagtuon ta sa pulong sa Ginoo, I will tell you, you will not back down to this spiritual paradigm when it comes to bugno away sa espirituhanon nga pamaagi. Kay naging buyan ang statement, isa ka tao, one man, one woman in the middle of the conflict, the angelic conflict. Freedom is the issue. Asa ang battle? Din ang battle? The battle is here. That's why importante ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. So omnipresence sa Ginoo, ara siya sa imo, bro, pastor, ara siya sa akon, ara siya sa aton tanan, especially of course sa atong nagpati sa gihimo ni Jesus Christ sa cross. Mamangkot ka mo sa akon, bisan tong wala nagtubo? Yes. Bisan tong baby sa pagtulunan? My answer is yes. Pero nga hindi lagi siya madinaugon kay baby man siya. Amo na kinahanglan patubuon ang bata. May ara literal nga bata. Kinahanglan pa inumon sang gatas. Kinahanglan i-guide. So it's the same thing sa spiritual life, hindi tanan kay hindi man ta uniform. Depende ni siya kung pila ka mo ka oras nag-invest sa pulong sa Ginoo. Kung nag-invest lang kita from the time na nahimo kita nga believer, kung nag-invest lang kita 500 hours sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, hindi pa gid naton ma-identify kung ano ang tuod, ano ang hindi, kay puro na lang ta dawat-dawat. May ara ko sa ginaistorya nga illustration. Hindi kita dapat susama sang vacuum. Kita man kamo sa vacuum, no? Pag on sang vacuum, suyop na tanan ba? Pero kung nagtuon kita, maid-id nga nagtuon sa pulong sa Ginoo, kag balaan naton ang kamatuoran, sa panahon nga ginasaysay ang pulong sang Ginoo, pag naintindihan naton ang lapat sang panorama from Genesis to Revelation, yang inigaling pulong sang Ginoo, importante nga ibahig naton by different periods of time. So kung amo ni ang Genesis pakadto sa Revelation, i-imagine nyo na lang, no? Kung amo ni ang Genesis to Revelation, dapat ibahig mo siya nga may ara sang edad sa mga Gentiles. That's from the time of Noah, from the time of Adam to the time of Abraham. From the time of Abraham to the time of Jesus Christ. Alright? And then gin-crucify nila si Jesus Christ somewhere in 30 AD. Sometime in 30 AD. Pagkatapos na gin-crucify nila si Jesus Christ, hindi alipot ang programa sang aton nga amay nga itagbuon niya si Pablo. Kag pagtagbo niya kay Pablo, ginpadala si Pablo para sa mga Gentiles. Kag ang ini karon nga era, gintawag ini nga Christianity age. So balik, may ara sang age of the Gentiles, may ara sang age of the Jews. May kulang sila 7 years. Amo ning 7 years, hindi ni siya para sa aton, para ini siya sa Israel. Amo na nga grabe ang girian nila dira karon sa Middle East. Is because ginpanagna na daan kung ano matabo sa ila sa Israel. But in our time today, aton gid ni siya i-reconcile
nga dapat i-approach nato ang pulong sang Ginoo nga sa panahon nga nagahubad kita sa pulong sang Dios aton gid nga usisaon nga may ara sang gintago nga doktrina. Paul called this a mystery doctrine. Nga hambal ni Peter, kabalo-balo ka mo, anong siling ni Peter? There are some things that the Apostle Paul said, it's very, very hard to understand. Gusto nyo kantoon? You go to 2 Peter. Tanaw natin si Peter. 2 Peter chapter 3. 2 Peter chapter 3, verse 15. Ma-start ko sa verse 14. Sundan nyo lang ko. I hope nga mabutangan nyo na siya sang highlight ng inyong Bible. Siling ni Peter, therefore, beloved, since you are waiting for this, be diligent to be found by Him without spot or blemish. Meaning, ang aton nga experiential walk after we become saved, aton nga amumahan ang ginhatag sa aton nga righteousness ang Ginoo, nga mahimo siya nga spotless, kag unblemished, and at peace. Verse 15, and count the patience of our Lord as salvation, just as our beloved brother Paul also wrote to you according to the wisdom given him. 16, here's now the juncture. As he does in all his letters, when he speaks in them of these matters, there are some things in them that are hard to understand. Why? Kaya kadamuan sa mga magtutudlo subong, nagsamo-samo na. Ginkuha ang prinsipyo para dito sa mga Hudyo, gin-apply karon diri sa aton isip mga Kristohanon. Pagsiling ni Pablo sa mga taga-Roma, gintapos na ang pamalaod ni Moses sa panahon nga gisang-an si Jesus Christ sa cross. In Romans chapter 10 verse 4, Jesus Christ is the end of all law. Pero nga karon may ara sang naghambal nga kinahanglan naton amuning buhaton, kinahanglan i-observe naton ang amuning nga observance. We will always realize na sa aton nga panahon subong, ang mga pagsulat ni Pablo nagahatag sa aton sang kagawasan nga kung maintindihan naton, may ara sang hilway ang aton nga pagpangalagad sa Ginoo kay propel ang aton nga huna-huna halin sa pulong sa Dios. Which balik verse 16, last phrase, which the ignorant and unstable twist to their own destruction as they do the other scriptures. 17, you therefore, beloved Christian, knowing this beforehand, take care that you are not carried away with the error of lawless people and lose your own stability. And then ang instruction niya, verse 18, but grow in grace and in the knowledge. Pagsiling niya nga sa grasya, knowledge, that's actually gnosis, ang knowledge. Knowledge there is information. Ano ba ang information nga nakuha na naton sa pulong sa Ginoo sa lapat sang manuskripto sa history? So you grow in grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Okay? Na-notice niyo ang word nga Lord? Kung ikaw pamangkoton, is Jesus Christ your Lord? That's a rhetorical question. Ano ba ang mga imperative command nga naintindihan na nato na gina-execute naton? Pagsiling niya nga study, did we allocate time in the study of His words? So pagsiling nga Lord, ibutang sa inyo nga periphery, daw parehas kita sang constituents or sang citizenry nga nabilong sa monarchy. Hindi man gabi naton ma-appreciate ang ining word nga Lord, kaya aton abi nga papaagi sa gobyerno, it's republic. Ang nagalid sa aton presidente sang Pilipinas. So hindi kaya naton ma-appreciate ang presence sang presence sang president. Pero kung aton ikuhaon ang context ng sining word nga Lord sa monarchical form of government, makita naton how they respect the presence of the king. Nadumdum ka mo sang story ni David kag ni Saul? Nga ara sila sa kuweba. Nga ara nagintutani, mapatay niya na ang hari. Pero ginarespeto niya ang pulong sa Ginoo nga touch not the anointed one. Amo to nga nangayo sa forgiveness pagkagisi sa tong throne, pagwa ni King Saul, hambal ni King David, payang ka na lang gid mapatay. Payang ka na lang gid mapatay. But since ang directive hindi naghalin sa tao, ang directive nga akong ginhimo nga dispatch nga batasan,
is coming from the Lord na spare ang imong kabuhi, O King Solomon. So it's the same thing. We grow in grace and in the knowledge of our Savior, our Lord. And Savior, duha ka office ang gin-mention ni Peter nga kinahanglan naton i-recognize sa aton nakabuhi. So God, in His character, omnipresent. Bisan diin ara siya. Kabay pa nga pamalandungan naton nga kung diin kita magkadto, ari siya. Ari siya. Kung kapanghugas ka man plato, pwede gid ka simba sa iya. Bisan wala ka gakanta, kapanglaba ka, pwede ka gid kasimba sa iya. Sa ano nga pamaagi? Basa ka sa pulong sang Ginoo, kung ara ka didto, usapa ang pulong sang Dios. Nga ginhambal mo ni siya, Lord man, nga ani siya, connect ni siya didto. Okay, ano gid yung history sini? Kaya mo na siya somehow ako man ginahimo. Sa panahon nga may ara ko sang study time and meet the Lord, another thing, technique. Meet the Lord, our master. Every time nga mag-wake up ka from bed, before ka mag-start sang imo nga day, allocate ka sang time, basa ka sa pulong sang Ginoo, ikaw ang mag-designate, mag-identify kung pila ka minutes. Pero ang silingon ko sa inyo, ako sa panahon nga libre man kag wala tawag, the most na ma-spend ko sa akon nga time in my sitting down, nagaabot na ko 2 hours sobra during the day. So pag wake up, I sit down, may ara ko sang timer, may ara ko time clock. Timer starts now, kabalo na si Mrs. Gadlagan na ako nga time and then I have to read. Kasi after na ako na siya mahimo in 2 hours, pag-ara na ko sa salakyan, kung di mo ko dalon sang Ginoo, ang akong na ginausap, daw karbaw. Kung ara na siya dito sa idalom sang manggagausap siya. In the spiritual paradigm, amumantani ning aton buhaton para nga mahimo kita nga master sa pulong sang Ginoo. So kung diin ko dalon sang Ginoo, may ara ko sang ginabalikan, ano ga ito nga lesson. Nga ginhambal niya ni. Para kay sino ni? Nga may ara siya sa ginbuyan nga statement nga mo ni. So I have to investigate naman. Pagbalik ko sa desk ko, kung anong akong gin-contemplate, balik ko sa desk, kaya kung pagindi ang nami, subong. Ara kita sa technology. Kung gusto niyo makakuha sang sining Hebrew language kag Greek language, palapiti ko ninyo. Kay pwede naton i-download sa inyong cellphone. Kay damo kaayo sang trick ang kaaway nga nalinlang kita. Tungod kay majority sang aton nga pagtuon ara kita sa English, ara kita sa Ilonggo, ara kita sa Cebuano. Kaya kung tan-aw naton sa Greek language, lain ang interpretation didto. We need to see the word from the time that it was written. Kay lain gid ang mensahe kung kuwaon naton ang panahon or ang pulong kung saan siya ginsulat sa aton nga contemporary nga words sa ginatan-aw subong. Simple example, ang word nga faith. Again, balik ko naton. Ang word nga faith, that's noun in the Greek, pagtulunan ang pag-ipaintindi sina. Majority, makita mo ang word nga faith, pagtulunan. For by grace are we saved by this pagtulunan. By the grace of God through faith, pagtulunan gihapon ang ginhambal dira. Hindi na siya pagtuo. So kinahanglan gid tan-awon kung san-o ginsulat ang pulong sang Ginoo kag kuno ano ang iyang grammatical construction. Kay damo gid nasaag, damo gid ang nalinlang kay gintan-aw lang sa Ilonggo or sa Cebuano or sa English nga language. So kung gusto ka mo, buligan nato na siya, i-download naton sa inyong cellphone ang Hebrew kag Greek language para kung halimbawa id-id ang inyong pag-investigate sa pulong sa Ginoo, may balikan ka mo nga teksto. Ano ang meaning? Kay i-provide niya ang strong dictionary nga ginauyatan ko sa buong. I-provide niya ang grammatical construction. Is it noun? Is it verb? Is it adverb? Is it adjective? Tapos i-provide niya ang meaning. So kung nagatuon ka sa pulong sa Ginoo, mahatagan gid sang husay ang pulong sang Dios nga may ara sang gahom. So again, our God whom we serve is omnipresent. Next, the character. Omnipotent. Istoryahan pa ba naton? Pagsiling ni Jesus Christ, let there be light. But actually, that's Jesus Christ Himself. Pakita na akong sa inyo. Kung makagawa ko dira karon tapos pakita natin sa studylight.org, Genesis, you go to Genesis chapter 1 verse 3. Go to Genesis chapter 1 verse 3. Pagsiling na let there be light, in the Hebrew context, that's Jesus Christ. Sige daw, basa daw. Genesis chapter 1 verse 3. God said,
In Hebrew context, that's Jesus Christ. Amo na nga may ara sa sang right nga mag-claim, I am the light. Nagwa lang ang adlaw kag ang bulan. Drop down Auntie Esther sa verse 14. And God said, let there be light. In the expanse of the sky. Ara sa verse 14 ang adlaw kag ang bulan. Because in Genesis chapter 1 verse 3, that's Jesus Christ himself. Hindi nyo maintindihan kung Ilonggo ang ginauyatan nyo. Hindi nyo maintindihan kung Cebuano. Hindi nyo maintindihan kung English. Pero kung huuyat nyo ang Hebrew, I may, the I am. Nga ginhambal dito sa burning bush. Ang siling ni Moses, di anong hambalon ko sa ila dito sa mga Israelinhon, kung ipadala mo ko dito, anong siling sa Ginoo? Exodus chapter 3 verse 14. You just tell them, I am who I am. Ang Genesis chapter 1 verse 3, that's I am who I am. In the Hebrew context. So God is all-powerful. Hindi lang kita nakabutang. Ang problema abi sa aton, cellphone, kung halimbawa kita ang cellphone, wala kita nakaangot sa power source. Pero kung nakaangot kita sa power source, we can realize that indeed our God is a powerful God. Ginabulag kita sang yawa. Alright? Ang iya gina-introduce sa aton, ritual, program in the morning, program in the noontime, program in the evening, program every time. Isla natin siya. Doctrine in the morning, doctrine in the noontime, doctrine in the evening, doctrine every time. Nga man, heaven and earth will what? Will pass away. That's Matthew chapter 24 verse 35. But my words will stand forever through the test of time. Pero kabalo ka man ng ginahimo sa yawa, tulog. That's why hambagin ni Pablo sa Ephesians. Damo dira sa inyo sa Ephesians, tulog. Awake, arise, so that Christ will shine in you. The Word. That's why importante ang doktrina. Damo subong mga Christians nga allergy sa doktrina. Ay, hindi ta na pag-istoryahan ng doktrina kay nagakabahig-bahig kita. Amo na gusto sang yawa, hindi pag-istoryahan ng doktrina, pero kabalo ka mo, kung nagtagaan ka mo sang pagtulunan, kamatuuran halin sa pulong sa Ginoo, kay ginbahig naton ang pulong sang Dios. Edad sa mga Gentiles, edad sa mga Jewish, kulang pa sila 7 years. Wala sa mga Christians, silingon ko niliwat, wala sa mga Christians nga mag-travel sang 7 years tribulation, kay kita tanan lawas si Jesus Christ. During sa 7 years tribulation, si Satan ang mag-lead over pasikad sang first beast, sang second beast sa Revelation chapter 13. First beast is the Roman Catholic Church. Second beast is United States of America. Ask me later kung ginhambal ko na siya. Is because kung tanawon mo ang reality today, i-consider ko gid nga ang United States of America today is that lamb with 2 horns, but he speaks like a dragon. Kita niyo anong ginahimo sa buong presidente sa Amerika? Kung kamo si Russia dire nga part, kung kamo si China, gambal si Trump, wala pa sang may nakatupong sang amon nga armaments. Ginaistoryahan naton kagabi pastor ang ginhimo nila sa pag-extra kay Maduro. Nga atong mga nagabantay sa palasyo, may ginbutang lang nga gadget. Gasala ang mga nagabantay kay Maduro. Wala sang may napatay nga mga special forces nga nagsulod sa palasyo ni Maduro. Gin-extract nila. Siling ni Trump. Ginhambalan ko na kamo. China, Russia, wala sang may makatupong sang amon nga armaments. That's why I believe part ang United States of America sa prophecy. And he is the second beast. The lamb with 2 horns, that's Republican Democrats, but speaks like a dragon. So in short, kung hindi natin pagtunan ng pulong sang Ginoo, paano kita mahimo nga pastors? Paano kita mahimo nga husay? Paano kita mahimo nga poets? So again, omnipotent. God is powerful. Next na character, immutable, meaning never changing. I am the same yesterday, today, and forever. So that's immutability. Okay, ang Ginoo nga ginaserbisyuhan naton wala nag-change. Kung ginalagaran ni Abraham ang Dios, naging kilala ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. You go to Genesis, please. Go to Genesis, chapter 26, verse 5.
Ibutang nyo, highlight in your Bible. Genesis chapter 26, verse 5. Ano si Abraham? Sige daw, kung arak na ka mo. Abraham obeyed my voice and kept my commandments, Okay. my statutes, and my laws. Wow. So Abraham obeyed my voice, my commands, my statutes, and my laws. May ara pa isa. Decrees. Okay, duties. Okay. So, apat kabutang. Amo ni ang ginhimo ni Abraham. Different ba ta kay Abraham? Hindi. Kung ikaw pa maguton. Different ba ta ang disposition ni Abraham sa aton subong? Hindi. Kung wala kita nagtuon, hindi nato ni maintindihan. I-connect nato ang Genesis chapter 26 verse 5. You go to Galatians chapter 3. The last verse. Galatians chapter 3, the last verse. Anong siling ni Paul? Butangan nyo, highlight in yung Bible ha, para somehow gina-connect natin. Ang siling ni Isaiah liwat, the Word of God comes from precepts after precepts after precepts, line after line after line, a little here, a little there. So a little of Genesis chapter 26 verse 5, you go to Galatians chapter 3, the last verse. I believe verse 29 na siya. If Christ, then ye are Abraham, and heirs according to the promise. If God is faithful sa life ni Abraham, can we become like Abraham? He is the same yesterday, today, and forever. And that's the character of our God. Right? So He is immutable, never changing. Next na character. Truth. Veracious. Veracity. Pagsiling niya nga amuning matabo, amo gining tabo. Istrihan tani kadali ang story regarding sang pag-fail ni Abraham, ni Adam kag ni Eve. Sang panahon nga nag-disobey si Adam kag si Eve, in Genesis, you go to Genesis chapter 3. So His truth. Genesis chapter 3, I believe that's verse 15. Okay? Just follow me silently. I will put enmity between you and the woman. This is Jesus Christ speaking sa ila. And between your offspring and her offspring. Kabalo ka mo anong her offspring? That's the account of the Savior sa Hebrew language. Kuha natin ng idea. He shall bruise your head, okay? And you shall bruise his heel. Pag siling niya, he shall bruise you sa imong ulo, you go to Psalms chapter 110 verse 1. Anong siling ni King David? He will bruise your head and you shall bruise his heel. Psalms 110 verse 1. Anong siling ni King David? Tapos may arak mo sang pamangkot sa inyo. Psalms 110. Alright? The Father says to the Lord Jesus Christ, sit until... Okay. Pastor, okay lang ba ni Kaptan? Maano ko na para diba si Abby grounded? Okay. Kung ako siya nga i-illustrate sa inyo, amo ni ang timeline. Diri nag-start ang promise. Pagkatapos ka nakasala si Adan kag si Eva, ang siling ni Jesus Christ sa ila didto. Sa imong nasabakan magagwa ang Savior sa kalibutan. Sa imong nga offspring Satan, imong nga tuklawon ang iyang nga sakong. Paghatag sila nga promise because God is truth. Pagdagan sa human history, gingamit si David para isulat ang Psalms 110 verse 1. Hambal si ni David, ang akon nga Ginoo naghambal sa akon Ginoo. Ungko ka kay himuon ko nga footstool sa imong nga tiil ang imong mga kontra. You go to Colossians chapter 2 verse 15. So pagdagan sa human history, before na siya matabo, may aras ang doktrina gintudlo si Pablo sa mga believers sa Colossa. Colossians chapter 2 verse 15. Anong siling ni Paul? Having his heart the
powers and authorities. Alright, dali lang ante. Powers there are the 5-star generals of Satan. That's the arkas. And then ang gisunod niya nga word authorities, hindi nyo maintindihan kung English. Pero kung tanawon niyo siya sa Greek, those are the arkas, these are the exousias. Kaya amo ni punteriya ni David sa Psalms 110 verse 1 nga ibutang sila sa tila ni Jesus Christ. Okay? Padayon daw ante. He made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Triumphing over them, that's actually from the Greek word triumbios. Kaya kung pamangkoton ka mo subong, natabo na ba nga pildi na ni Jesus Christ ang mga fallen angels? Wala pa. Wala pa. That's actually future. Pag sila niya na triumphing over them, gingamit niya ang word nga triumbios. Kasi amo ning matabo. Sa panahon na ginsulat na siya ni Pablo, aton nga i-linger ang doktrina nga in the future, pagkatapos nga kwaon ta sang Ginoo, pagtingog sang trumpeta, pag-abot dito sa mga panganod, kada isa sa aton may rewards. Gold, silver, precious stones. Nga gyapon to reward ang mga wala nagtubo. Ano ilang reward? Wood, hay, kag straw. That's 1 Corinthians chapter 3, verse 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, amo ning rendition na ginhambal ni Pablo. Ang doktrina sang triumvio, amo ni siya. Kay may ara sang panagna sa Salmo 110 verse 1, Genesis chapter 3 verse 15. Pagkatapos na kwaon nato ng awards, the very essence of that word triumvio, may ara sang parada. Auntie Esther, pag naog naton, kung nagtubo ka to be a general, you will walk after kay Jesus Christ. So, Jesus Christ, and then ang mga generals ng mga Christians, and then next in rank, sunod ng mga ranggo, ang wala nagtubo sa huna-huna ni Kristo, ara sila sa pinaka-ikog. Sila ang mga privates. Because in Colossians chapter 2 verse 15, pag siling niya nga triumvio, ang mga taga-Colosa na intindihan nila nga may ara sang ginatawag sa Cebuano pa, pasundayag. Because the Roman emperors and Roman generals, every time nga may ara sila sang place nga napilde, ang ila ginahimo, ginadala nila ang mga bihag dito sa ilang Coliseum. Kag dito sa Coliseum, nakita nyo na ang movie na Gladiator. Very, very perfect depiction of triumphant public display, public spectacle. So pag naog ni Jesus Christ, upod tong iyang body, lawas kita to. Pagparada, si Jesus Christ, uyat niya si Satan. Ang mga generals, atong mga ginpang-assign ni Satan sa mga nagmatuto, na mature nga mga believer. Sunod, basta kada isa sa aton, may ara sang fallen angels nga nakahigot sa aton. And at the end sa silang parada, ang ginahimo nila actually dito sa ilang public spectacle, every time nga matapos ang parada, ginapangputla nila ulo ang ila mga bihag. Ang reality is, kung may ara sang ginhatag na principle dito sa Genesis chapter 3 verse 15, dagan sa istorya sa aton panahon subong. When God whom we serve is truth, kikamatuuran ang aton Ginoo. Hindi ni siya siling bang ginatawag na fiction. It's not fiction. This is non-fiction na kinanglan maintindihan sa mga believer kung ano ang aton somehow samputanan. Why the Lord designed it all para nga maintindihan naton sa aton na kinabuhi subong. So God is truth. Next. God is gracious. Gracioso bang Ginoo? Wala. Hindi. Kuha nato niya ang principle. Kung hindi gracioso ang atong Ginoo, wala niya tani ginhatag si Jesus Christ. Pero nga kita ga-worry kita sa aton kanon kag sudan. Yeah, human nature. Amo na kinahanglan batukan nato ng aton human nature sang godly nature. From the perspective of human viewpoint to godly viewpoint. Nga man, ginhatag na ni Jesus Christ ang iyang ginhatag na sang Father si Jesus Christ to be the greatest sacrifice. Aton pa nga kanon kag sudan. Diba? Simple nga pamasahe, nagpalibugid kita. Nagkulang lang ta sa pagpanawag sa power source. Father,
may ara ko sang lakat, kabalo ka kung ano matabo dito buwas. Kagkabalo ka man nga mahimo nga threat ang akon nga mga baba kaysa oras nga ara ko dito makaistorya gid ko sa imong mga pulong. Kaya mo man ni imong nga directive kay ginapangita namon ang last number nga magsulod sa body. Kag sa panahon nga makadto ko dito wala ko kwarta. I'll rest my case sa imo. Kung plano mo nga makaabot ang imong mga kaanakan sa hinigaran, may ara kasang tandugon nga mga believers sa somehow magpropel parang makaabot sa hinigaran. God's grace, here we are. Grasya ni tanan sang Ginoo. Kamo nga nagapamati, makadayeg hindi sa amon, no? That's not why we are here. Kami nga nagatudlo, hindi kay pabugal namon nga, no? It's not about it, but it's always about the grace of God. Okay? So grasya initanan sang Ginoo nga ato na insindihan nga sa panahon nga nagahulag kita, mainsindihan naton nga nag-create siya sang iya din create. Next slide. Isaiah chapter 43 verse 7. So nabalaan na natin ang character. Anong siling ni Isaiah? Everyone who is called by my name, whom I created, if anyone be in Christ, he is a new creation. All things pass away. Ang word na pass away is inoperative. Ang human viewpoint, dapat hindi na mag-operate sa aton huna-huna. Dapat maislan sa sang godly viewpoint. So, ang very purpose nga ara kita diri sa kalibutan, anong hambal dira? Whom I created for my glory. Ano ang catch? Base sa aton nga pagsinalayo, maka-encounter kita sang kapait, damo problema, budlay kung wala niya naintindihan nga verse kay pwede gid kaayo believer ha, upod siya sa ginpakamatyan, upod siya sang ginhimo grasya sa Ginoo na extend sa iya ang kinabuhi. Kung hindi maintindihan sang believer ang ining verse, pamangkot, pwede ba niya questionon ang Ginoo kag kumuan niya ang Ginoo? Pwede ba siya makahambal nga ngano man ni Lord o di kaayo Lord? Pag hindi maintindihan sang believer ang ining verse, we were created to give Him the glory, whom I formed and made. Okay? So, we were created in the Lord Jesus Christ, kaya ang purpose is to give Him the glory. Next verse. Isaiah chapter 43 verse 21. Okay lang ka mo basa, kaya para medyo, kadali lang, before nyo basahon, shake ka naman, shake, kadali, shake, alas 2. We still have 30 minutes, I still have 30 minutes. Okay, shake para medyo ma-unfreeze ang frozen. Okay? So, Isaiah chapter 43 verse 21. Ready? Start. So, ang atong na purpose why we are here is to give Him the glory and honor. Satan, sila niya, dapat sa inyo ang projector. Ang mantong iya nga no kay Eve, hindi ka mapatay. Uy! Mamahimo ka susamas Ginoo. Ang ito yung directive. Mailang kami ara sa mga pagsulat. Nga ang purpose gali nga ara kita diri is to give Him the glory. Paano nato na siya ma-realize? When we have the abundance of the mind of Christ. That's the only thing nga makahatag sang pagtubay sa iya sang dungog kag himaya. Next verse. Are you ready? 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ready? Start. That's inoperative, ang human viewpoint. Behold, so dapat i-reprogram. Kung ang computer, kung mag-debunk siya, okay, ang ginahimo sa mga IT, i-reprogram. Seemingly, amo ni siya gihapon sa aton. Kung damo kita sang human viewpoint, kinahanglan nga i-erase, then we don't conform to the pattern of the world, but be transformed, metamorpho, and it requires discipline. Study. Learn. Understand. I-understand ang mga pamaagi sa Ginoo. And then believe it to be true. Kung ano ang mga ginkaon nga doktrina. And then, apply. Gin-apply naton ang patience. Halimbawa, kay naakig ka sa kung sino man ang imo ka-istorya. Somehow, hindi naton mabantayan nga may ara kita sang sining human emotions nga kung akig kita, pati ido, damay. Tama? Kaya may ara kasang ka-enkwentro nga ka-istorya, kita mong but somehow, kaya naintindihan natin nga part sang human viewpoint is patience.
Sa panahon nga akig kayo ka, pag may ara ka sang control, it means to say, God is working in you. Pag akig ka, para ka naman, Clark. Technique! It's because kung mabiktima kita sang aton nga emotions. Pwede gid kaya nga ang dispatch naton by way of our impulses, by way of our emotions. And somehow, pagka dispatch na siya nga pamaagi, maglupok na wa. Maglupok na. Pero kung akig kita, but we can control our emotions, kaya wala kita nag-operate sa emotions, and we give it to the Lord. We render it inoperative. That's why importante gid ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Next slide. 1 Corinthians chapter 6 verse 20. For ye what? Jesus Christ paid it all. Istoryahan ta ni kadali ang death ni Jesus Christ. Paglansang kay Jesus Christ, after 3 hours, may ara sa sang ginsinggit. Ano iya ginsinggit? Tetelestai. Paid in full. Kung may ara man sang sala nga hindi mapasaylo, ano ganito? Sala nga hindi magpati. Hindi magpati nga ginhimo na tanan ni Jesus Christ. So pag sila niya nga tetelestai, paid in full, may ara sa sang lasa ginhambal. Father, into thy hands I commit my spirit. Tanaw sang sundalo, patay mo siya. Wala ginlampusan iya tuhod. Kabulo ka mo sa Roman crucifixion. Ginapalo ning sakon kay para nga hindi na ma-prolong ang agony. Mabitay na siya dito kag hindi na siya makaginhawa. Pero si Jesus Christ ginunahan niya ang palo sang mga sundalo. Kaya aman, tapos na iya mission. Ano iya mission? Bayaran ang tanan nga sala. Sala sa huna-huna, sala sa pamulong, sala sa pamuhat. You go to Colossians. Ginhambal ko ni siya kayo na, but I wanted you to see this. Colossians chapter 2 verse 13. Colossians chapter 2 verse 13. When you were dead in your sins and in the uncircumcision of your sinful nature, Okay. God made you alive with Christ. Wow. Forgave us all our sins. Kadali lang. Ano ng word nga all? May ara sang ginbilin wa ay? All. Tanan. Tanan ginpasaylo niya. Tinga may ara sa iba nga, ala, nakasala ka, hindi ka nakad sa langit. Wala nato naintindihan ang grasya sang Ginoo. Pamulong, huna-huna, pamuhat, ginbayran na tala ni Jesus Christ. Before ka magpadayon sa verse 14, someone go to John chapter 16 verse 9. Amo ni ang sala, this is the blasphemy. Sala nga hindi mapasaylo. John chapter 16 verse 9. Anong siling ni Jesus Christ? Bago ta mabalik sa verse 14. Alright. Obscene. Nakita nyo ang iyang structure. Is it singular or plural? Sin eh. Ang sin. Singular, plural? Singular. Obscene because they do not believe in me. So ang sin there is actually singular. Ano nga sala? Ang wala pagpati. Pero wala sang sins. Pero kung magkadto ka sa Colossians chapter 2, tanan sins. All sins are forgiven. In short, pagkatapos nga nagpati kita sa ginhimo ni Jesus Christ sa cross. Pabalik diri sa akon nga finger, illustrate naton. Pagkatapos nga nagpati ang tao sa ginhimo ni Jesus Christ sa cross, mabuhi ang human spirit. That's why pagkabuhi sa human spirit, you go to Ecclesiastes chapter 12 verse 7. Go to Ecclesiastes chapter 12 verse 7. Anong siling ni King Solomon? That's the Hebrew word ruach. And that's the human spirit. And the dust returns to the ground it came from, and the spirit returns to Wow. God who gave it. Ang naghatag sa aton pagkatapos nga nagpati ta sa ginhimo ni Jesus Christ sa cross, ginhatag sa aton ang human spirit. Pag mapatay, balik sa akon nga fingers.
Amo ni ang lawas, amo ni ang kalag, amo ni ang human spirit. Ginhatag ang human spirit sa aton sa virtues ang aton nga ginpatihan dito sa cross, gintapos na tanan ni Jesus Christ. Pag mapatay ang lawas, mabalik ang spirit, dala niya ang kalag. Amo na ang siling ni Pablo dito sa mga taga-Korinto, itugyan na kay Satan ang iyang lawas para nga maluwas ang iyang kalag kag espiritu sa panahon nga kwao na ang iyang lawas. In short, amo ni ang resolution nga nagatudlo kita nga sa panahon nga magpati lamang ang tao sa ginhimo ni Jesus Christ sa cross. Nagtubo man sa kagwala, pakadtugid siya didto sa mga langit. That's why salvation can never be lost. Ang malos, kabalo ka mo ano? Rewards. Ang rewards nga, supposedly ang gold, silver, kag precious stones. Pero tungod kay, puro na lang programa, puro na lang kung ano ang pamaagi sang tawo, wala sang huna-huna ni Kristo, kaya mo ang magpabilin hangtod sa walay katugtuban. When we face the Lord Jesus Christ, you go to 1 John, chapter 2, verse 28. 1 John, chapter 2, verse 28. Ano siling ni John? Okay. Kadali lang, Pastor. Pag sili niya nga abide in Him, that's continue in Him. Continue in the Word. That's the idea of John 8:31. Kaya nga aman, kung hindi kita mag-abide, sige daw, padayon. Abide in Him, that when He shall appear, we may have confidence Wow. and not be ashamed before Him. Alright. He is coming. Kaya nga man, pamalandungan natin niya siya ha. Halimbawa, mag-rapture today. In 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Isa kapag pamisok sa mata daw eh. That fast. Now, try to imagine, ano ba ang mga doktrina nga imo na nga na-master halin sa pulong sa Ginoo? Kasi ang accounting is the Word. I-connect natin ang 1 John chapter 2 verse 28 sa John chapter 12 verse 48. You go to John chapter 12 verse 48. So kita tanan ng mga believers mag-aatubang kay Jesus sa judgment seat. That's 1 Corinthians chapter 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Romans chapter 14 verse 12. So pag rapture, mag-aatubang ta kay Jesus Christ, pamalandungan natin ang ginsiling niya sang ara sa diri sa duta. John chapter 12 verse 48. Anong siling ni Jesus? John 12:48. He that rejected me, receiveth not my word. Alright, pwede nga believer kita pero gin-reject nato na atong time being. Kaya hindi kita gusto mag-learn. Kaya puro programa in the morning, programa in the noontime, programa in the evening, wala sang doctrine. Anong hambal ni Jesus? Padayon. He that rejected me, received not my words, at one that judgeth, Alright. judgeth him. Okay. The word that I have spoken, the same shall judge him in the last day. Wow. That's the Logos. Ano ba ang pagtulunan? Ano ang pamaagi? Ano ang pamatasan na nakuha na natin halin sa pulong sa Ginoo out of our study, out of the abundance of time that He had given in us? Parehas kita tanan, may ara sang common denominator. Ano kabalo ka man ang ginhatag niya sa inyo kag sa akon nga parehas kita? Time. Pero sa diin ka kahapon, sa diin ka sang nagligad nga adlaw. Anong ginkabisihan mo? Ang butang ba nga matapos kag wala na in absolution or may ara kita sang ginhimo nga may ara sang eternity? And that's the word. Hindi gusto sang yawa. And we have to realize that there is this God of the world. You go to John chapter 18 verse 36. Sige daw. John, chapter 18, verse 36. Anong saling ni Jesus Christ? My kingdom is not of this world. Alright, my kingdom is not of this world. Sunod. If it were, my servants would fight to prevent. That's actually the angels. Kung ako ni nga kalibutan, the angels will fight. Kadili, before ka magpadayon ante, kabalo pala ka mo. Kung nagsiling to si Jesus Christ, mga angels, luwas ako. Right there and then, gahulak lang mga legions of angels. Gusto na giti lang. Pero, it's by grace. Kalma lang ka mo. Sa atin ang huling halakhak. Kalma lang ka mo. That's why, silinggit ni David, my God says to my God,
sit at my right hand, and I will make your enemies the footstool of your feet. Because in the long run, marathon man eh, hindi man eh 100-meter dash. It's a marathon. We endure the race. That's why when we endure the race, we get the rewards. Sige daw, Ante, padayo na. If- But now my kingdom is from another place. Wow, and that's the heavenlies, and that's the spiritual realm. The battle is here. Hindi gid gusto sang yawa nga makaintindi kita. Pero kung makaintindi kita, why we are here, we always give God the glory. We always give God the honor. We always give God our time. Kaya nga aman, ginpahulam lang niya sa ato ng ining lawas. That's why even the Apostle Paul, you go to 2 Corinthians chapter 4, verse 7. Anong siling ni Paul? I have this treasure. Sige daw. 2 Corinthians chapter 4. We have this treasure in jars of clay to show Wow. that this all surpassing power is of God and not from us. The treasures are the Word. What are, again, doctrines, rules for living, operational tools, promises, techniques, actions. So I have these treasures in the jars of clay. Ining lawas, this is the jars of clay. Ito pa rin isa sang palayok. Ano ito? Palusebo ba ito siya? Okay. That's why, pag siling ni Paul nga treasures, nga ara sa sulod sang palayok, i-connect nato ning treasures dito sa Psalms 119, verse 72. Anong siling ni Daniel? Because I believe this is the Psalm of Daniel. Psalms 119, verse 72. The law of the mouth is better unto me than 1,000 of gold. Wow! Di ba? So I have these treasures. Better to me ang imo pulong Ginoo than thousands of gold and pieces of silver. So kung damo kita sang kaon pulong sang Ginoo kay gintagaan kita time. Kag nag-invest kita sa pagtuon, id-id nga pagtuon kag we accommodate it in our spiritual understanding. By the way, amo ni ang Christian life. Christian life other than life of service, Christian life is getting the mind of Christ. Storing in the CPU. This is the CPU. Hindi gusto gid ni Satan nga mabutang naton sa proper perspective. Pero sa aton nga pag-istoryahan na isubong kabay pa nga ma-realize gid naton. Oras ang ginhatag sa aton, gintagaan kita sang huna-huna, nakakaon kita sa aton nga physical food para nga somehow masustain naton ang aton spiritual undertaking sa Christian life to accommodate the Word of God. Eat, drink of the Word. Let's go to Ephesians. Next slide. Ephesians chapter 3 verse 14 to 21. Pirmini siya ginabuhian ni Papang. Pero karon nga hapon tagaan naton sang pag-alung-ano ng ining Ephesians chapter 3 verse 14. So ma-start ko sa verse 14. Okay, sundan nyo lang ko. For this reason, I bow my knees before the Father. This is a gesture of worship. Okay? The great genuflex. Meaning, pag nagluhod na kita, kag ascribe sa iya sang praises kag glory. Verse 15, from whom every family in heaven and on earth is named. Verse 16, that according to the riches of His glory, He may grant to you to be strengthened with power. That's the Word. The Word of God, it's alive, it's powerful, sharper than any two-edged sword, pierces even to the dividing asunder of the soul and the spirit, of the joints and the marrows, and is a critic of the mind and knows the intent of our hearts. So that's power through His Spirit in your inner being. Ara diri sa sulod ang Holy Spirit nga nagatudlo. Ginatanaw niya lang kung positibo kita or hindi. Kasi oras nga magpositibo kita, i-provide na sa ato ng information. Pero kung magsiling ka, alam ko na yan, Lord. Nambal to kaina. Acne. A-K-N-Y. Pag magsiling ka nga, alam ko na yan. Wala na gid sang mahimo ang Ginoo. Hindi niya pagpugson ang kagawasan naton. Kay kung oras nga mag-coerce siya, masiling ang yawa. Nagmaalam ko. Sa kagin pugos mo. Pero di ka. That's why importante ang ikaduha nga doktrina nga tun-an naton sa pagpadayon sa aton lesson, ang angelic conflict. Ara kita sa bato, ara kita sa Supreme Court in the heavenly justice. Satan, ara pa siya didto, ga-report pa siya didto. Ang battle is here. Pero kung may naintindihan kita nga pulong sang Ginoo, well, we get the power. Next verse.
So that Christ, who is the Word, so isla natin ang word nga Christ, kasi Jesus Christ is also the Word. So that the Word may dwell in your hearts. Okay? In your conscience, in our subconscious mind, in the very center of our character. That's the Word. Okay? So that Christ may dwell in your hearts through what? By faith. That's Christian doctrine. Nagtudlo ba kita Islamic doctrine? That's Christian doctrine. So that Christ may dwell in your hearts through Christian doctrine. That you being rooted and grounded in what? That's the mind of Christ. It's not a pattern of emotions. Because again, love is agape. That's the mind of Christ. May have strength. Kaya kung naintindihan na natin ang hunahuna ni Kristo, we can comprehend together with the saints what is the breadth, what is the length, what is the height and depth, meaning kung ano ang plano sa katibukan nga plano sang aton Ginoo. Next verse. And to know the mind of Christ. Okay? The mind of Christ that surpasses information after information after information, because knowledge here is gnosis. Ano ba ang magalungtad hantod sa walay katubtuban? Ang information regarding sa technology, paghimo sa computer, paghimo sang tulay, paghimo sang surgery sa kasing-kasing sang tao, ang una-una ni Jesus Christ. The only thing that surpasses everything information is the mind of Christ. Basi maguna-una kita na, ako, doktor ko. We can never be confident enough nga pag atubang na natin si Jesus Christ. Halimbawa, ako, doktor, tapos Kristohanon, kay ginpatihan ko ang ginhimo ni Jesus Christ sa cross. Now, try to imagine, pag-ara diri si Jesus Christ during sa paghatag sang award, makasiling ba ko kayo sa Ginoo, makapabugal ba ko sa iya nga, Lord, doktor ko, damo ko sa may ginhimo nga surgery. Wala na siya sa bearing sa atubangan ni Jesus Christ. Because may ara sang judge. Ano ang judge? The Word. Ang amon nga accounting, atong nga accounting sa iya, kung ano ang mga pagtulunan nga ginkuha naton halin sa pulong sang Ginoo. Alright? That's verse 19. To know the love of Christ that surpasses information, that you may be filled with all the fullness of God. The work of God, the Holy Spirit, sa pag-provide sa aton sang information, paghatag sa aton sang wisdom, paghatag sa aton sang understanding, paghatag sa aton sang counsel, paghatag sa aton sang discernment. Kaya kung nagatuon kita sa pulong sang Ginoo, kabalo ka mo, ako gapungko ko, mayroon sang mag-istorya. Pungko ko, I can really discern. Nga hindi among iya gina-istorya. Hindi among iya gina-istorya. So in short, kung may ara kita sang fullness of His mind, maintindihan gid naton. Verse 20, now to Him who is able to do far more abundantly than all we think or ask, according to the power at work within us, power of the Father, the Son, the Holy Spirit, gamit ang pulong sang Ginoo. To Him be the glory in the church, sa aton subong. This is the building, ikaw kag ako ang church. So in the church, and in Christ Jesus, who is the Word, throughout all generations, forever and ever and ever, that even the angels worship the Lord Jesus Christ Himself. Alright? Next. In Romans chapter 12 verse 1, so balik natin na siya, may aras ang appeal. Ang bagay ni Pablo, that's why after reading Ephesians chapter 3, 14 and following verses, may aras ang appeal si Pablo. Anong appeal niya? I appeal to you therefore, brothers, sa kaluoy sang Ginoo. Kaya nga man, bisan pa kaisabi ang Kristohanon kapabuyag, kapagid pabuyag ba? Wala siya ginkilatan. Gitagaan niya sa grasya sang Ginoo. Ginaw. Ginaw. Wala man ta kabalo nga inang tao nga believer na kung tiga na siya ulo, wala kabalo anong buwasin na, basi mahimo na siya nga pastor. Wala nga mercy sang Ginoo. Supulan niya gihapon. Mas ginuna pa tong magtotoo nga perti ka grabe ang legalismo. Dapat nabantayan niya ang iya nga kung sino ginabantayan niya. Ginkuha siya sang Ginoo. But you have to realize and understand sa mercy sang Ginoo, gina-extend niya. Extend ang ingrasya. So by the mercies of God, to present your bodies. Pag sili nga bodies, amo ni, intindihan naton nga may ara kita sang sensory organs. Sense of sight,
Ano ang ginhimo naton sa aton nga mata? Hindi naton pagdumdumon ang Ginoo pagka hindi nata makakita. Saan ka magbasa sa pulong sang Ginoo pag hindi naka ano itsura siya? Hindi paghulata. Saan ka mag-reconcile sa pagtuon sa pulong sa Ginoo kung bungol ka na? Kaya hindi ka na makapamalandong sa ginapamatian, bisan ano kasinggit sang pasto, bisan pa gwapo ya Mike. Sa ka namin sa iyang audio system, may anak pa sang baho on the background with considering ang echo. Pero kung hindi ka na makabate, wala na sang pulos. What else? Sense of smelling. Kaya nagaginhawa pa kita. Ano ang ginahimo natin sa ating programa? Sense of taste. Kaya nakakaon kita. Ano ang ginahimo natin sa atong lawas? Sense of touch. Ano ang ginahimo natin? Ginaabrihan ba natin ang atong Bible? Ginatanaw ba natin ang atong cellphone? Or busy kita sa Reels? Let's do the computation. Tanaw natin ha. Pila ka oras ang aton adlaw? 24. Let's do the computation. Pila ka oras ta pamahaw paniud to panihapon? Tatlo. Butang ta tatlo. So 24 minus 3, pila nang bilin? 21. Pila ta ka oras ga ubra? Considering kung may ara sang ubra. 8. So 21 minus 8, pila na lang? Sige daw. Mathematician. 13. Okay, 13. Pila kita ka oras nagatulog? 8. So 13 minus 8, pila na lang? 5 hours. Pila kita ka oras gatanaw sang Reels? 1 hour. So butang ta 4 hours bilin. Honest to goodness, ikaw magasabat sinit, pila ka oras or pila ka minuto sa 4 ka oras nagpungko kag nagtuon sa pulong sa Ginoo kung nasayra naton nga amo ni ang may ara sang eternal value. Sige daw. And that's the reality. So balik. Siling ni Pablo, present your bodies. Pila ko ka oras nga mag-allocate sang akon nga time para mag-investigate sa pulong sang Ginoo kay naintindihan ko amo ni siya ang may ara sang eternal value. It's between us and the Lord. Okay? So ikaw gid magsabat sina as a living sacrifice. Nga ginhambal niya living sacrifice. Mga buhi man kita nga halad. Pero buhi nga halad kay nalinlang sang kaaway, kay ang gusto gid sang kaaway hindi niya gusto nga mag-approach kita sa pulong sang Ginoo kag magtuon. So it's a living sacrifice. Kaya isa budlay. Kabalo ko mo pag-start ko, gatuon ko, wala pa 15 minutes, tulugan ako. Kabalo ko experience yung mana. But I have to discipline myself. Amo na siya nga, during the day, every morning, akong gigabatasan, mas maligo ko anay. Kaya kung makaligo abi ka, medyo pagsik lawas. Sa to, warm shower, pero hindi namin ang warm shower, kaya daw mas namin pa itulog kung naka-warm shower ka. Mas maraming ng cold. So, ang technique is this. Every time you wake up in the morning, you take a bath and you give time to the Lord. During the morning, siling ni Joshua chapter 1 verse 8, i-consider gid ang pulong sa Ginoo in your mouth. You meditate it day and night so that you will be blessed in your doings. Siling ni Job, anong hahambal ni Job? Job chapter 23 verse 12, I have not departed from the commandments of thy lips. And your word, I treasured it more than my daily portion of food. So balik, sila ni Paul. Living sacrifice. Holy, mahimo lang kita, balaan na kita actually. The moment we believe about what Christ have done, in 1 Corinthians chapter 1 verse 30, we are all holy. Pero ang experiential sanctification, kinahanglan tahugasan. You go to Ephesians, pakita ko sa inyo. Ephesians chapter 5 verse 26. Basahan natin na dira. Paano ka mahimo nga mahugasan? Kung wala ka nagtuon, wala ta nagtuon. Ephesians chapter 5 verse 26. Anong siling ni Paul? Okay. Alright. So kung abunansya ka sang pulong sang Ginoo, amo niyang illustration. May nagapaligo ba diri sa aton nga isa lang kakabo? Tapos na siya paligo. Diba? Okay lang na siya kung wala gid ka tubig kung ara ka sa Middle East. Kaya ginapaligo nila ito, gasolina. But we always realize kasi sa spiritual undertakings, ang aton tubig is the Word. And the daily cleansing comes from the Word. So it's actually an experiential sanctification. Ginakanta natin na siya. From glory to glory, He's changing me. Anong gamiton niya? The Word.
Kung wala ta nagtuon sa pulong sang Ginoo, ano ato ipaligo? Mahulog ini sa tanan nga tawhanon nga pamaagi. Kay wala kita sa gingkuha nga bulong nga instrumento nga gamiton sang balaan nga espiritu para hugasan kita. So balik, holy and acceptable to God. Kung ang kamo sa depiction, sa panahon na gintugmawan si Jesus Christ, pag-ahon halin sa tubig ni John the Baptist, pagkuha niya kay Jesus Christ sa tubig, ano ang boses nga nabatian dito? This is my beloved Son, in whom I am well pleased. I-convert natin ang Son sa word. This is the word that in whom I am well pleased. And that's the essence. Pero damo gid sa mga Kristohanon subong tulog. Pagkabay pang amon nga pagkadto diri mapukaw ang aton nga understanding. Actually introduction pa lang ni wala ko paginhatag sa inyo ang angelic conflict nga ano. That's why siling gani 2 days kulang gid siya. But sige lang, hinahinayon nato ni siya. Which is your spiritual worship. So when I have the abundance of the mind of Christ, this gives pleasing to Him. I-connect natin sa Psalms 138. You go to Psalms 138. Verse 2. Psalms 138. Importante nga inyo ni siya nga i-highlight. Ibutang nyo sa inyo nga portfolio. Kung ano ka-importante sa aton Ginoo nga ginasimba ang iya nga pulong. Psalms 138 verse 2. I will worship toward thy holy temple. Okay. Praise thy name for thy loving kindness. Loving kindness is the mind of God. And For thy truth, wow. for thy hast magnified thy word above. Wow. See that? You have magnified above all things thy word. That's why kinahanglan nga i-offer naton aton lawas. Hindi na lang ni puro wala man tagahambal nga hindi na ka magtanaw sang reels, no. Wala pa tagahambal nga hindi ka na mag-ubra. Hindi ka na mag-intra sa organization. Wala pa hambal sina. Pero just beware. Kay kung mag-supersede ng imo nga time sa organization, sa imo nga trabaho, sa kung ano nga programa, ano ginapamatian mo nga music, ano nga akademya, kung diin ka na involved, ano nga commerce nga negosyo imo ginahimo, ano nga education kung diin ka. Diin ka nga sports belong, kung ina siya nga time, nag-supersede na sang sweet fellowship with God, that becomes evil. Klaro ha? Klaro ha na kita. Pag halinamon, puli kami sa amon, it's mano-mano. Wala kita bantayanay. Ang accountability is between you and the Lord. Pero kung na-recognize nato ng importance ng time, you go to Ecclesiastes, chapter 9, verse 11. Ecclesiastes, chapter 9, verse 11. Masiling ka mo. Naulahin naman ko. May man na sila, kay nauna sila. Hinong dumunta ang principle na ginbuhian ni Jesus Christ. Ano sila ni Jesus Christ? Ang mauna? Ang maulahi? Sige, muna siyang principle. You go to Ecclesiastes, chapter 9, verse 11. Anong siling ni King Solomon? We have seen something else under the sun. Okay. The race is not to the swift, Hindi lang para sa mga dasig ang race. Sunod. or the battle to the strong, Alright. nor does food come to the wise, Okay. or wealth to the brilliant, or favor to the learned. Okay. But time and chance But time and chances. spent to them. Church, we have the time. We have the chance. Wala pa ginpalupka ng Pilipinas ng nuclear bomb. So we still have the time. That's why we have to triple our time. Aton oras is 2:30. Let's have a break. 30 minutes. Balik kita alas 3. Wala pa sila? Nag-cook pa. Okay. Question, Anay, so far? Pila? Okay, 15 minutes. May arap pa 15 minutes. Question so far. Before ko... Klaro lang, naintindihan lang natin. Somehow, amo ni ang aton nga obligation. Anong aton nga responsibility? Pungko, tuon, sa pulong sang Ginoo. Madamo sang Christian sa buong pungko, pamate, pauli. Mayroon pa sa isa kapi. Pasaway. Kung ang believer wala natudloan sa pulong sang Ginoo, magpasaway gid na siya. Pero ang hambal ko sa aton nga mga brethren sa panahon nga nagaklase kami, hindi ko task ang pagbantay sa inyo. Ang akong nga task is I have to spend my time in research. Kaya ang siling ni Jesus Christ kay Peter before siya magkayab sa mga langit. Peter, ginahigugma mo ba ko sobra pa sinugba nga isda kay gasugba bira sa isda? Anong sabat ni Peter? Yes, Lord. You know that I love you. Ang siling ni Jesus Christ, you feed
my lamb. Wala naghambal si Jesus Christ, Peter, you feed your lamb. Nakuha niyo idea? So si Peter, mag-invest sa isang time sa pagtuon sa pulong sa Ginoo para nga i-feed ang lamb ni Jesus Christ. Second time, Peter, ginahigugmang ba kung wala ba pa sining sinugba nga isda? Ano siling ni Peter? Yes, Lord. You know that I love you? Siling ni Jesus Christ, you shepherd my sheep. How do I shepherd my sheep kung ako si Peter? I have to do it by my actions. Because action speaks louder than words. In the abundance of the mind of Christ. Third time, Peter, do you love me more than this? The third time that he asked Peter. Kag nasubok na gid si Peter sa ikatatlong pamangkot ni Jesus Christ. Yes, Lord, kabalo magid ka nga ginahigugma ko gid ikaw. Anong hambal ni Jesus Christ? You feed my sheep. Anong ipakaon sang magtutudlo kung wala siya nagtuon sa pulong sang Ginoo? That's why it's very, very imperative that we need to sit down and study the Word. Allocate time to study the Word. Kaya nga man, ang ginapakaon naton espirituhanon nga pagkaon kag nagakinahanglan halin sa pulong sang Ginoo. Okay? So 15 minutes pa man daw. Okay lang ka mo? Padayon ta? Or you wanted to have a quick break? CR? Sige. So, break kita, anay. Balik kita alas 3. Sige lang, Dane. Ready na? Okay na. Sige, mag-break kita, anay, para sa ating nga merienda. Salamat, gid, sa merienda, amay. Ngayon, ginprepara sa amon mga utod. Salamat man sa ilang time. Salamat sa pag-sanctify sang blessing. Salamat man sa higayon nga kami mag-istoryahan na itubangan. Sang hapagkaunan, kagupod sa kung ano man ang amon nga na-learn sining hapon. May istoryahan namon ang imo mga pulong, kay labaw gid sa tanan. Imo gid magnify ang pulong sang Dios. Nga amo man ang amon ginahatagan sang higayon sa pagtuon sini. Balik namon sa imong duog kag himaya sa matami sa pangalan ni Ginoong Jesus. Amen. So, let's have a break. Balik kita alas 3.